بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. So alhamdulillah, pagpapatuloy natin ang pagpapaliwanag na aklat na Usul at Talata na sinulat ng Imam Al-Mujaddid Sheikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala, na natapos natin ipaliwanag yung dalawang aya tungkol sa kanyang ibinigay sa ating mas'ala tungkol sa na ang mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala o palatandaan na siya ang Rabb na may karapatan ng pagsamba. Pagpapatuloy ng kanya aklat, sabi rito ng Imam rahimahullah, wa rabbuhu wal ma'bud. Sabi niya ang Rabb, ang ibig sabihin ng salitang Rabb, tagapaglikha, tagapagtustos, tagapagbigay na ating kailangan, tagapangasiwa ng buong sanlibutan, tagapagbigay ng buhay at kamatayan, at lahat ng pangyayari sa buong sanlibutan, siya ang may kagagawan. So siya ang Rabb. Yan ang ibig sabihin ng salitang Rabb. War-Rabb huwal ma'bud. So ibig niya sabihin dito, ang Rabb, ang creator, ang tagapaglikha, ang may kagagawan ng lahat ng pangyayari o tagapangalaga ng lahat ng nilikha sa kalangitan at kalupaan, wal ma'bud. Siya ang may karapatan ng pagsamba. Siya ang dapat sambahin. Siya ang aming sinasamba. Siya ang dapat sambahin. Pagkatapos nagbigay ang Imam rahimahullah ng dalil. Wa dalilu qawluhu ta'ala. Ito ang palaging napakahalaga sa mga ganitong uri na aklat, na napakaliliit na mga aklat pero napakatatag ng kanyang mga sinasabi dahil base sa matatag o matibay na dalil magmula sa kitab ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran. Sabi rito ng Imam rahimahullah, wa dalilu qawluhu ta'ala. Ang evidence o ang proof sa kanyang sinasabi na Allah subhanahu wa ta'ala ang Rabb na dapat sambahin, sa surah Al-Baqarah ayat number 21 hanggang 22, sabi rito, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun alladhi ja'ala lakumul arda firasya was samaa binaa wa ansala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minat tamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Qala Ibnu Katsir rahimahullah wa ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya huwa al-mustahiq lil ibadah. Sabi ni Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir, sahib ng tafsir, sabi niya na ang lumikha ng lahat na nabanggit sa aya na yan, huwal mustahiq lil ibadah, siya may karapatan ng pagsamba. So kaya inshallah itong aya na ito paliliwanag natin sa meeting na ito inshallah. So nag-umpisa ang Allah subhanahu wa ta'ala sa nida. So sabi sa nida na ito, ya ayuhan nas u'budu rabbakum, na ito ay panawagan. Pag kung susuriin natin ng surah Al-Baqarah sa nakalipas na mga ipinaliwanag nating tafsir, magmula sa pinakaunang 5 aya ng surah Al-Baqarah, inadress ang mga mu'min o mga believer, ya ayyuhalladhina amanu. Pagkatapos inadress naman yung pure na disbeliever, pangatlo mga munapikun. Dito sa aya na ito, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, dito ay ina-address o ito ay nananawagan ng Allah subhanahu wa ta'ala o nag-uutos ang Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao. Hindi lamang sa Muslim, ito ay sa Muslim, sa Ahlul Kitab, sa Kristiyano, sa Hudyo, sa Buddha, sa Hindu, sa Munaf, lahat ng uri ng tao. Kaya sabi rito, ano man ang inyong pananampalataya, sabi rito, ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. O mankind o tao, sambahin ninyo ang inyong Rabb. So ang ibada, napakaraming kahulugan na nabanggit sa atin ng mga ulama. Napakaraming paliwanag na magmula pa noon hanggang ngayon. Pero kahit na sabihin natin ibang pamaraan na kala pagpapaliwanag, pero ang kahulugan ay isa lamang. Isa lamang ang kahulugan. So sabi nga ni Ibnul Qayyim rahimahullah, ang ibig sabihin ng salitang ibada, gaya al-mahabba, ang pinakahangganan ng pagmamahal. Siya yung sinasamba.
O Syekh Uthaymeen rahimahullah sa surah Al-Fatiha, sabi niya, hubban wa ta'dim. Sabi niya ito ang mataas na uri ng pagmamahal at mataas na uri ng pagdakila. At sa ibang mga summary ng pagpapaliwanag ng mga ulama, sabi nila, ang ibig sabihin ng salitang para matawag kang abid o iba o worshipper ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat ikaw ay sumusunod sa lahat ng pinag-uutos at umiiwas sa lahat ng pinagbabawal. Nang pagsunod mo na yan sa pinag-uutos at pag-iwas sa pinagbabawal, base sa katuruan ng Islam na ikaw ay may sapat na kaalaman sa iyong sinusunod na katuruan at iniiwasang pinagbabawal. U'budu rabbakum. Si Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, pinaliwanag niya talaga ito ng detalye na ibig sabihin lahat ng uri ng ibada ay pumapasok sa ay pumapasok sa salitang ibada. Ito man ay sa puso, ito man ay sa salita, ito man ay sa kilos ng katawan. Ismun jami lima yuhibbullahu wa yarda min aqwal wal af'al ad-dahira wal batina. At maraming beses ko na ipaliwanag ang salita ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Pagkatapos sa banggitin dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, nasabi niya rito, u'budu rabbakum, sambahin ninyo ang inyong Rabb. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, siya lamang ang Khalik. Siya lamang ang Creator, walang iba. Kaya yung halimbawa sabihin natin na kahit tanungin ang mga tao, sino ang lumikha sa inyo, sino ang lumikha ng langit, sino ang lumikha ng lupa, sino ang lumikha ng sino man, sino lumikha sa inyo sa mga naunang tao, sa kasalukuyang tao, at saka darating pa mga tao, walang nag-aangkin na sila ang lumikha ng mga tao o anumang uri ng nilikha. Kahit na sila ay sobra ang kanilang pagkahumaling sa pagsamba sa kanila, hindi nila kayang sabihin na siya ang lumikha sa akin. Alam mo, yung rebulto, yung estatwa, yung tao, buhay man o patay, o sino mang mga nilikha, hindi nila kayang sabihin na ito, ikaw ang lumikha sa akin. So kaya talagang yan ay kakulangan ng tamang pag-iisip kapag ang pinag-uusapan ay relasyon sa Allah subhanahu wa ta'ala. Napakatalino ng tao kapag ang pinag-uusapan ay dito sa umur ng dunya. Pero pagdating sa kung sino ang dapat sambahin, sino ang dapat talagang tanggapin o paniwalaan, dapat tawagan at hingian ng tulong at pasalamatan, minsan hindi ginagamit ng tao ang kanyang isipan. Ang kanyang sinasamba ay katulad lamang niya nilikha na walang kapangyarihan. Isang daip na nilikha. So kaya sabi rito ng Allah subhanahu, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum, na lumikha sa inyo. So yan ang unang dalil na siya ang talagang Rabb na dapat sambahin. Inuutos siya sa atin ang pagsamba. Dahil siya ang alladhi khalaqakum, siya ang lumikha sa atin. Walang naglikha sa atin maliban sa Allah subhanahu. Walladhina min qablikum. Hindi siya lamang ang lumikha ngayon sa atin dahil siya ang Diyos sa ating panahon. Yung lahat ng mga nilikha na dumating dito sa dunya o sa daigdig, magmula kay Prophet Adam, o yung unang jinn, mga anghel, nung una pang panahon, sabi na Allah, min qablikum, ang Allah subhanahu wa ta'ala lumikha sa inyo at doon sa mga nauna sa inyo. Hindi ibang lumikha sa kanila, hindi nawala na yung Diyos noon, ngayon may panibagong Diyos na katulad sinasabi ng iba. Ang lahat ng yan ay kasinungalingan na Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng lahat ng nauna. Siya nag-umpisa ng lahat. Siya nag-umpisa na. Siya ang badi ng samawati wal ard. Siya ang originator o pinagmula ng lahat ng kalangitan at kalupaan. Min qablikum la'allakum tattaqun. So ito na ang pinaka batayan ng tinatawag nating tamang pananampalataya. Takwa, sinalin nila ito sa salitang righteousness, piety, kabutihan, banal o relihiyoso o malapit sa Diyos. Yan ibig sabihin, maraming translate ng tatakun, takwa. Na dito ang isang tao, ang pamantayan o basihan na siya ay magiging tagumpay, matatawag siya na siya ay righteous na tao, na siya ay pious na tao, na siya ay mayroong relasyon sa kanyang tunay na tagapaglikha o sa Allah subhanahu wa ta'ala kung siya ay sumasamba doon sa kanyang tagapaglikha. So kaya kung yan ang basihan ng tunay na kabutihan para matawag na pious o magkaroon talaga ng
matawag na isang righteous ang tao o mabuting tao, banal na tao, na siya ay nagkiklaim na siya ay merong relasyon o meron siyang relasyon sa kanyang tagapaglikha, kailangan sambahin niya yung lumikha sa kanya. Sambahin niya yung lumikha sa kanya. Kaya lang, kung ang sinasamba ng mga tao ngayon, karamihan sa mga tao ngayon, karamihan sa tao, ang sinasamba lang yung katulad lamang nilang nilikha. So kaya hindi sila matatawag na banal, mabuting tao, o righteous na tao, o taong mayroong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang la'allakum tattaqun, sa upang kayo ay maituring na taong mabuting tao. Upang kayo ay maituring na taong mayroong pagkatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. O maituring na taong mabuting tao. Kaya lang, kapag tayo ay sumasamba sa huwad na Diyos, o sa katulad nating nilikha, anumang uri ng nilikha na yan, ibig sabihin, walang saysay, useless lahat. Walang mapapala ang ating ginawa na kahit gawin natin lahat ng uri ng kabutihan. Dito sa daigdig, sa buong buhay natin, gumawa tayo ng iniisip natin lahat ng uri ng kabutihan. Pero kung ang kabutihan niya, hindi naman natin hinahandog doon sa nagbibigay ng gantimpala, nagbibigay ng reward na paraiso, at magliligtas tayo sa atin sa paraiso magitan ng paggawa natin ng kabutihan. Bakit tayo gagawa ng kabutihan? Bakit tayo gagawa ng kabutihan? Ang pinaka layunin ng paggawa natin kabutihan upang makamit natin ang kalugudan ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipagkaloob niya sa atin ang gantimpala sa kabilang buhay. Upang makamit natin ang kalugudan, upang iligtas niya tayo sa kapahamakan o sa kaparusahan sa impyernong apoy sa kabilang buhay. Yun ang tao, may takwa. Kaya ang foundation ng takwa ay tauhid. Pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sabi, budu rabbakum, sambahin nyo lamang ang inyong Rab. Hindi sinabing sambahin ninyo ang Rab at kumuha kayo ng katambal o may dumaan kayo sa isang propeta o sa isang banal na tao o sa isang ripulto, sa isang estatwa o sa isang nilikha. Sambahin nyo lamang ang inyong Rab. So wala hindi dito pahintulutan ang shirk o pagtatambal o kahati. Kahit kahati, ang tinutukoy hindi lamang dito ang pagsamba ng direkta sa huwad na Diyos ay talagang ito ay kupur at saka shirk. Kaya lang, kahit na yung tinatawag nating kahati, meron tayong dadaanan. Sumasamba tayo sa Allah, sasamba rin tayo sa isang nilikha lamang, may kahati. Ito ay hindi tinatanggap. Ito ay shirk. Kahit konting shirk lamang, hindi tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, ana agna syuraka ani shirk. Ako ay gani, hindi ko kailangan. Ako ay free. Hindi ko kailangan na sino bang katambal. Kung ako ang lumikha sa inyo, wala akong kasama sa paglikha sa inyo. Bakit bibigyan niyo ako ng kasama sa pagsamba? Wala akong kasama, wala akong katulong, wala akong kapartner, walang sino mang tumulong sa akin sa paglikha sa inyo nang magmula sa wala. So bakit magbibigay kayo sa akin ng kasama o katambal sa pagsamba? So ibig sabihin, hindi tanggap. Ana agna syuraka ani shirk. Man amala amilan lays asraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino man ang gumawa ng anumang uri ng gawain na pagsamba na ito ay binibigyan niyo ako ng katambal o kasama o kahati sa inyong pagsamba, taraktuhu, kayo ay pababayaan ng Allah sa inyong patuloy na maling gawain hanggang kayo malulung talaga at kayo ay mabulid sa impyerno apoy at pababayaan kayo at ang inyong sinasambang huwad na Diyos. Taraktuhu wa syirkahu. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi niya kailangan, gani. So yan ang nang ibig sabihin dito ng salitang takwa, na para sa ating mga Muslim, ang ibig sabihin ng salitang takwa, kukuha tayo ng shield o pangharang o wikaya o proteksyon. Ano ang proteksyon na yan? Para talagang mapangalagaan natin ang ating sarili sa pagkamuhi, pagkagalit at kaparusahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung shield na yan? Sundin natin ang lahat ng kanyang pinag-uutos sa magitan ng pagsamba lamang sa kanya at lahat ng mga pinag-uutos niyang pagsamba o gawain na dapat ating tuparin, at layuan natin ang lahat ng pinagbabawal at ang unang-unang pinagbabawal ang shirk o pagtatambal o pagsamba sa isang nilikha lamang sa huwad na Diyos. So yan ang ibig sabihin ng takwa. Pagkatapos sabi dito, pagpapatuloy ng ayah ng Allah subhanahu wa ta'ala, alladhi ja'ala lakumul arda firasya. So pagkatapos niyang banggitin na siya ang Rab, siya ang Creator, siya ang Khalik, siya ang lumikha ng lahat ng kanyang manilikha, binigyan niya sa atin ng burhan o dalil.
Binigay niya sa atin ang katibayan o ang evidence o ang proof na siya lamang ang may karapatan ng pagsamba. Alladhi ja'ala lakumul arda firasya. Sabi na siya ang gumawa para sa inyo ng ard. Firasya. Na siya ang gumawa sa inyo ng daigdig na ito ay kahintulad ng ito ay patag na higaan, napakalawak at napakadali para sa inyo, hindi mahirap para sa inyo. Huwalladhi ja'ala lakumul arda dalula, na ang ginawa ng Allah subhanahu wa ta'ala na daigdig, ito ay komportable para sa inyong lahat. Nandiyan ang lahat. Lahat ng kailangan natin sa daigdig, pwede natin tayuan ng bahay, ito'y pahingahan natin, makakita tayo minsan ng na nakapagpalubag na ating paghihirap o kalungkutan. Kapag kukaya natin, makakatagpo tayo ng mga kailangan natin, makakapagtanim tayo. Napakaraming manapi o benepisyo ang ard o daigdig o lupa na o mundo na pinagkaloob o nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. At siya ay patag. Meron tayo makikita ng mga bulubundukin na may hikma ang Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkakalika. Kaya lang, ibig sabihin talagang ang ard o ang daigdig ay napakaraming benepisyo sa lahat ng nilikha, hindi lamang sa tao. Hindi lamang sa tao. So yan ang unang dalil na siya ang dapat sambahin. Pagkatapos sabi rito, wasama bina, at itinaas ng Allah subhanahu wa ta'ala, ginawa niyang bana ang kalangitan, at ang ibig sabihin dito, sabi nga ng mga ulama, ng salitang bana ay sakap, na meron kayong tirahan sa lupa, at pagkatapos binigyan naman kayo ng bubong. At ang bubong na yan, ang sab'an shidada, nilagyan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ng maraming dekorasyon para hindi kayo kahit na anong ganda ng pero pag tinignan natin ang kalangitan sa araw, lalo sa gabi, nagkakaroon tayo ng pahinga. Nandyan ang lampara na buwan, nandyan ang mga nagniningning na mga bituin, at sa baba, parting baba, nandyan ang mga hanging amihan na nagbibigay sa atin ng comfort, ng kalusugan, magandang kalusugan. At lahat ng biyaya na nasa taas na nabanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ay biyaya sa Bani Adam. Pangatlong burhan o dalil na binigay sa atin ng kanyang pagiging Rab, na siya ay may karapatan ng pagsamba, wa ansala minas samai ma'an, at siya ang nagpababa ng ulan magmula sa taas. Dito sa aya natin, ang tinutukoy dito ang ansala minas samai ma'an, unang-una pinapababa dito ay ulan o tubig ulan. Pangalawang dito, ang ibig sabihin ng salitang sama ay galing sa sahab, galing sa ulap, na ang tubig ay nanggagaling sa ulap. Ito ang karamihan sa paliwanag ng mga mufassir, na katulad na nabanggit sa surah An-Naba at iba pang mga aya na nagmumula sa ulap ang tubig. Na ang tubig na yan, ang tubig, napakalaki na namang benepisyo. Ang lupa, ang taas ang kalangitan, napakaraming dinudulot sa ating kabutihan. Ngayon din ang tubig na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ito isa sa mga pangunahin na nagbibigay ng buhay sa lahat ng nilikha, lalo na sa tao at saka sa mga hayop. So hindi natin maaring talikuran ang biyaya na yan na tubig. Subhanallah. Sa surah Al-Mulk na nabanggit ng Allah, kapag alisin ng Allah ang tubig sa inyo, sino ang magbibigay sa inyo ng tubig? Sino ang bibigay sa inyo ng tubig? So ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pinagkaloob niya sa ating tubig ulan, na pinagbumbulan ng lahat ng tubig, ang tubig ulan na pinababa niya sa kalangitan, ito ay nagbibigay ng buhay o biyaya sa lahat ng nilikha. Kapag wala ang tubig, ang tao maaring manatili ng 3 weeks o 21 days, ibig sabihin experience ng tao na hindi makakain. Maaring makasurvive siya ng 3 weeks o 21 days maximum, o 21 days o ganyan. May mga ulama pa na nagsubok niya, mahigit pa dyan, na hindi mamatay. Pero pagdating sa tubig, ang 3 hanggang 4 na araw. Kapag lumampas dyan, maaring siya ay bawian ng buhay o mamatay kapag hindi siya nakainom ng tubig. So yan ay isang pinagmumula ng buhay ng isang nilikha na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala magmula sa taas, magmula sa kanya, hindi yan nagmumula kanino man. Wa ansala minas samaa'i ma'an,
فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Sumunod na burhan o dalil, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa pagbagsak ng ulan na yan, فأخرج به من الثمرات, pinasibol, pinalabas, magmula sa lupa, ang lahat ng uri ng tamarat. Lahat ng uri ng bunga. Tamarat, ito man ay butil, ito man ay malalaking bunga, bunga ng prutas, bunga ng mga butil na kinakain natin, bigas man, o ito man ay ginagawang tinapay, anumang uri ng bunga. Ito man ay gulay, lahat ng tamarat na pinasibol ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lupa. At ang kalalaman, nagpapasibol niya walang sino man. Kasi kapag nagpadala siya ng ulan na nagpapasibol ng halaman, so yan ay biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi may ulan na hindi nagpapasibol ng halaman. Yan ay nabanggit sa mga ayat sa Quran. Merong ulan o tubig ulan na hindi ghait o hindi mubarak na ulan. So kaya Allah subhanahu wa ta'ala, siya nagpapasibol ng paakraja bihi minat tamarat. Anong dahilan? Rizqan lakum. Ito ay provision, pangtustos sa inyo at sa inyong mga sino pang mga ibang nilikha o sa inyong mga hayupan. Sa ibang ayat, sabi nga na, rizqan lakum, mataan lakum walian amikum, at sa inyong mga hayupan. So yan ang mga burhan o mga dalil na binigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ay may karapatan ng pagsamba. At ang binigay niya rito, mga evidence o mga proof, halimbawa, sabi nga rito, inumpisahan niya, sabi niya, na siya ang lumikha sa inyo at sa mga nauna sa inyo. Unang dalil. Pangalawa, sabi nito, alladhi ja'ala lakumul arda firasya. Daigdig o kalupaan o kalupaan. Pangalawa. Pangatlo, was samaa binaa. At siya ang lumikha ng o nag-build o nagbana ng kalangitan. Wa ansala minas samaa'i ma'an, at siya nagpababa ng ulan magmula sa ulap. Panglima, sa paakraja bihi minat tamarat, at siya nagpalabas ng mga anumang uri ng mga pagkain ninyo, anumang uri ng bunga, rizqan lakum, pagbibigay sa inyo ng provision o biyaya o pagkain ninyo. 5. Ito ang binigay sa atin dito sa sura, unang sura na inuutusan tayo na sambahin siya. At pagkatapos sinabi niya, ito ang mga katibayan na ako ang lumikha sa inyo at akong lumikha ng lahat at akong dapat nyo sambahin, sabi rito. Dahil ang lahat ng nabanggit na yan, ang pagkakalika ng tao, ang pagkakalika ng daigdig, ang paglikha ng kalangitan at kalupaan, ang pagbagsak ng tubig magmula sa kalangitan o sa taas, at ang pagsibol ng lahat ng halaman, walang sino mang kalp o nilikha na maaaring gumawa ng gawain na yan. Yan ay ifradullah bi af'alihi, tauhid ar-rububiyyah. Yan ay kanyang gawain lamang. Kahit na ano ang taas ng teknolohiya o karunungan na naabot ng Bani Adam, hindi nila kayang gumawa ng tao. Hindi kayang lumikha ng tao. Hindi nila kayang gumawa ng kalupaan. Ngayon, ang mga tao nagpupunta, sabi nila, dito sa mundo, polluted na, maraming sakit. O humanap tayo ng ibang planeta. Punta sila sa Mars, punta sila sa Moon, punta sila sa ibang planeta. Hindi pinahintulutan ng Allah subhanahu. Ang daigdig, ito ang ating tirahan. Dito tayo nilikha, dito tayo naangkop. Hindi tayo pwedeng pumunta sa ibang planeta. Hindi tayo pwedeng pumunta sa ibang planeta. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa daigdig. Pagkatapos, ang kalangitan, gaano katatag, gaano ang kalangitan na yan, sino ang gagawa ng ganyang uri ng bubong na walang poste? Na walang poste. Na walang amod, na walang tukod. Sino makakagawa ng ganyang uri ng bubong na walang tukod? Pangsumunod, siya lamang ang nagpapabagsak ng ulan. Kapag dumating ang tagtuyo, may mga bansa na hindi pinapabagsak ang ulan. Kahit anong gawin nila. Kailangan kang manalangin ng taimtim na panalangin at talagang tapat siya lamang yung tinatawagan at huwag kang tatawag sa maaaring baka pagkalooban ka ng ulan. May mga panahon o may mga lugar na talagang hindi bumabagsak ang ulan. Ang mga tao ay nangangamatay dahil wala silang mainom, wala silang ulan, nangangamatay ang kanilang mga halaman, natutuyo ang kanilang mga lupa at hindi sumisibol ang kanilang mga halaman. So binanggit ang mga bagay na yan para patunayan sa atin na ito ang mga evidence, ito ang mga proof, ito ang katibayan na ako ang lumikha ng lahat ng yan, ako ang may kagagawa ng lahat ng yan, ako ang lapang ang dapat yung sambahin.
ako lamang. Walang puwang ang pagsamba sa isang nilikha lamang dahil hindi nila kagagawa ng nabanggit na Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi nila kagagawan. Pagkatapos tayong utusan, ito ang unang-unang kautusan na nabanggit sa Quran. Itong sura na ito at pagdating sa 21 na aya, ito ang unang-unang commandment o command ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum. O mankind, sambahin ninyo ang lumikha sa inyo. Ang surah Al-Fatiha, unang surah, sabi doon, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ito ang unang utos ng paggawa. Ito ay unang-unang gawain ang pagsamba. Kaya sa Quran, halimbawa sabihin natin, ano ang unang-unang dapat gawin ng human being at saka ng jinn? O lahat ng nilikha sa kalangitan at kalupaan. Pagsamba. Yan ang unang-unang banggit sa Quran. Pagkatapos purihin Allah subhanahu wa ta'ala, tinuro niya sa atin ang dapat nating unang gawin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pagkatapos dito naman sa makalipas na mga aya, pagkatapos i-describe sa atin yung mga uri ng tao, sabi rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, O mankind, o tao, sambahin ninyo ang lumikha sa inyo. Sambahin ninyo ang lumikha sa inyo. Pagkatapos binigay niya mga evidence. Sa Islam, pagkatapos sa ating iutos at ipaalam na siya lamang ang lumikha sa atin, siya lamang ang may karapatan ng pagsamba, hindi matatawag na katuruan o tunay na pagsamba o tamang katuruan o tamang paniniwala o tamang pagsamba kapag hindi pinagbawal ang shirk o pagtatambal o pagsamba sa huwad na Diyos. Kaya sabi rito, pagkatapos ng rizqan lakum, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Sabi na Allah, fala taj'alu, huwag kayong gagawa o huwag kayong kukuha o huwag niyong gagawa ng Allah subhanahu wa ta'ala lillah andadan o andada. Huwag kayong gagawa o huwag kayong kukuha magmula sa isang nilikha ng itatambal nyo, ipapares nyo o gagawin yung karibal ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ito ang tunay na mensahe ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang tunay na mensahe ng lahat ng propeta. Ito ang mensahe ng lahat ng propeta na hindi sapat. Ito'y paulit-ulit kung binabanggit sa tao. Muslim man o hindi Muslim, ito'y paulit-ulit kung nire-review o inuulit-ulit na. Minsan itong aya na ito, ilang beses ko na ipaliwanag, na hindi ganap o hindi tunay talaga ang pagsamba ng isang tao kung hindi niya lalayuan ang pagsamba o hindi niya iingatan o ipagbabawal sa kanyang sarili ang pagsamba o paglapit o isipin man lamang sa kanyang sarili ang pagbibigay ng katambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. So kaya yan ang tunay na katuruan. Ang lahat ng relihiyon o lahat ng katuruan na nagkiklaim na sila ay nangangaral ng pagsamba sa Diyos, wala silang pagbabawal. Wala silang pagbabawal. Walang tinatawag nating negation o pagbabawal ng pagsamba sa huwad na Diyos o sa isang nilikha lamang. Sa Islam, inutusan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang sambahin. Pero hindi ito ibig sabihin talagang detalyado, malinaw sa atin na para wag tayong magkamali, wag tayong mahulog sa pagsamba sa huwad na Diyos. Kung talagang pupuntahan natin ang kanyang aklat at ang katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi talaga tayo maliligaw. Kasi detalyado. Sabi niya, u'budu rabbakum, pagkas binigay yung mga evidence na siya dapat pagkatapos fala taj'alu lillahi andada. Wag kayong magbibigay. Huwag kayong gagawa. So yung mga tao, sila ang gumagawa, sila ang nag-iimbento. Hindi inutos na Allah subhanahu wa ta'ala na magbigyan siya ng katambal. Ang mga tao lamang ang gumagawa niyan. Sila nag-iimbento, kukuha sila ng, halimbawa, yung unang mga talagang naunang tao na kung saan pinadala si Prophet Noah alayhi salam, diyan sila nag-umpisa. Yan ang pag-uumpisa. Ang lahat ng tao magbula kay Prophet Adam, sa unang tao, 1,000 years, walang sinasamba. Pagdating nung mamatay ang kalamang banal na ulama, inumpisahan sila ni Satan na iligaw hanggang sila ay tinanggap nila ang ni Satan na nag-umpisa sa pagmamalabis o sobrang pagtataas sa mga banal na tao hanggang sa ito ay dinaanan na nila at sila ay sumamba na sa mga banal na tao hanggang sa ginawa nila ng rebulto. So kaya sabi na, fala taj'alu lillahi andada. Ito ang tatandaan natin. Unang-una, tanggapin natin ng buong linis
ang pagsamba lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, at iwaksi natin, itakwil natin, wag nating paniwalaan na wala na pagpakailanman hindi maaari ang Allah subhanahu wa ta'ala bigyan ng katambal. Hindi siya tumatanggap ng katambal. Hindi siya tumatanggap ng fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. So dito sabi pa rito ng Allah subhanahu wa ta'ala, wag niyo siyang gawa ng katambal, karibal o shirk o ano man. Wa antum ta'lamun. Bakit? Dahil alam ninyo, kayong mga tao, alam ninyo na siya ang lumikha sa inyo. Bakit nyo siya bibigyan ng katambal? Kung gagamitin ninyo ang isipan ninyo, sino ang lumikha sa inyo? Sino ang nagbigay sa inyo ng inyong ikabubuhay, ng inyong hangin, ng inyong oxygen, ng inyong sunlight, ng inyong tubig, ng lahat ng kailangan ninyo para manatili ang inyong buhay, ang inyong katawan, manatili dito sa mundo. Sino nagbigay niya sa inyo? Wa antum ta'lamun. Alam na alam ninyo. Kaya sa Quran, sabi na Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah. Sabi na Allah subhanahu, kapag tinanong mo sila kung sino ang lumikha sa kanila, ang kanilang kasagutan, la yaquluna Allah, sasabihin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga Arab, kahit hindi mga Muslim na Arab, ang tawag nila sa creator ay Allah. Kasi yan ang Arabic talaga na salitang ilaha o Diyos o ano man tawag nila dyan. Ang tawag nila ay Allah. Kaya may mga medyo malapit na mga katawagan sa Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ilaha, Elohim, Ilay, mga ibig sabihin na kapatid na lingwahe ng mga propeta. Halimbawa si Prophet Isa ibn Maryam, halimbawa sabi Ilay o sabi nila Elohim o ano man. So medyo lalapit sa Allah. Halimbawa sa Bani Israel. Ang Israel, ang tawag nila sa Ilay, ang tawag nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya dito sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, wa antum ta'lamun, alam ninyo kung sino ang lumikha sa inyo, alam ninyo kung sino ang tagapagtustos ng lahat ng inyong kailangan, wag nyo siyang bibigyan ng katambal. Kaya nang tanungin ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, sabi niya, nang tanungin siya ni Ibn Mas'ud, ya Rasulullah, ayu dhanbu Adam? Sabi niya, O Messenger of Allah, ano ba ang pinakamataas na uri ng kasalanan? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Ang bigyan mo ang ala ng katambal, o kumuha ka ng isang nilikha na gagawin mo katambal, o dadaanan mo, o sasambahin mo ng maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa khalaqaka, samantalang siya ang lumikha sa iyo. At ang tanongin din ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Muad, ya Muad, atajri ma haqqullahi alal ibad? O Muad, alam mo ba ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang nilikha? Sabi niya, Allahu wa rasuluhu alam. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi alal ibad ay ya'buduhu wa la yusriku bihi syai'a. Ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga nilikha o alipin o sa kanyang nilikha dahil siya lumikha sa kanila, na siya lamang ang sambahin at huwag magbibigay sa kanya ng katambal. So ito ang unang-unang sura, unang aya sa Quran na nag-uutos sa tao na sambahin lamang Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ng tao, at nag-uutos sa tao, pagbabawal sa tao na huwag magbibigay sa kanya ng katambal. So inshallah, hanggang dito naman tayo sa unang aya, sa isang aya. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.